Mapagpalang araw po, no? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Amen. Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Napakabuti ng Ngayon tayo mag-aharal ng salita ng Diyos. At ang ating pong Bibliang ginagamit ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ito yung gagamitin natin ngayon para sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, bakit tayo gumagamit ng ganito? Unang-una, gusto natin makasigurado na yung gamit natin ay Biblia. Siyempre, pagsalita ng Diyos, patutuho ng Diyos, kailangan ang gagamitin natin yung Biblia. Hindi tayo po pwedeng gagamit ng kung ano-ano lang. Hindi po pwede yun. Kasi magkakamali tayo. Tandaan nyo po. Yan ang Biblia. Sabi sa Jeremias 32:17. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Walang mahirap pagdating sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay kaya ng Diyos. Amen. Dito naman po sa verse 26 and 27, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias, 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin. Itong salita ng Diyos dito, ang sabi niya, ito pasinin niyo po, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. So, ina-assume ng Diyos na lahat ng tao, siyang kikilalanin Diyos. Pero ang problema, may mga taong nilalapastangan pa ang Diyos. Tandaan ninyo, itong Diyos na ito, na nagsabi, ako ang Diyos ng lahat ng tao, ay siya rin ang Diyos na sa Genesis 1:26-27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Silang mamamahala sa isda, mga hibon at sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging mahamo o mahilap, malaki o malihit. 27, nilalangan ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang Diyos ang lumalang ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaya ina-assume ng Diyos, dapat ako kikilalanin nilang Diyos, sabi niya. Ina-assume na ng Diyos, tignan niyo po, ulitin natin. Sa Jeremias 32:26, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias, 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Ipinapakita lang ng Diyos kasi siya nga po lumalang ng lahat ng bagay. Kaya ina-assume ng Diyos, siyang dapat kilalanin ng Diyos ng tao. Pero ang problema po, nilalait pang Diyos. Naalala niyo pa po yung dating presidente ng Pilipinas, si Mr. Rodrigo Roa Duterte? Anong tawag niya sa Diyos? Ang Diyos daw, siyang lumikha ng lahat ng bagay. Di tinutukoy niya ang Diyos ng langit at lupa na naging masamang tao. Ba't niya daw pinahintulot? Anong klaseng Diyos ito? Stupid God ito sabi niya. Tangina. Yan, kasabay yung pagmumura ng putang ina niya.
Isipin niyo po, inilagay ka ng Diyos bilang presidente ng Pilipinas. Pero imbis na pasalamatan mo ang Diyos na naglagay sa iyo dyan, nilait mo pa ang Diyos. Lumalabas parang mas marunong ka pa sa Diyos. Kinu-question mo ang Diyos. Oh. Tapos meron ka pang kasabay na putang ina. Pagmumura. Ngayon, nasaan ngayon si Mr. Rodrigo Roa Duterte? Oh. Pinadala siya na subpena ng international ICC, Criminal Court. Oh. Panood nyo ba yung sa Senado? Amy Moss. Oh. Narinig nyo ba si Boying Remulla? Secretary of Justice? Yan bata ni Duterte yan noon. Ngayon hindi na siguro siya makapagtimpi, bumaligtad na eh. Kay Marcos na siya ngayon. Anong sabi niya? Yung mga tao, wala silang makuwang hustisya dito. Doon pa lang sa pulis, pinapatay na. Walang blatter. Kaya walang record, sabi ni Remulla. Oh. Ngayon, nagreklamo yung tao sa ICC. Doon sila nagkaroon ng hustisya. Pinakinggan sila doon. Kaya wala nag-issue siya ng warrant of arrest at ginamit yung International Police. At ang Pilipinas ay member ng International Police, Interpol. Kaya yung mga pulis dito, tinulungan naman ng Interpol sa pamamagitan ng General Nicolas Torre na CIDG EPE, Chief na CIDG. Saludo, Sir Torre. Wala siya nagawa. Dinaklot siya. Lahat ng kanyang alipores, abogado, pati anak ni Duterte, nag-aapila sa Supreme Court. Naglabas pa sila ng fake news. Nasabi, meron nilabas. Restraining order. Yung pala, fake pala yun. Kaya, hindi na nahig yung kademonyuhan nila, Mr. Roa Duterte, Rodrigo. Yan, sinakay siya ng aeroplano. Dinala ngayon sa The Hague, sa Netherlands. Ngayon, nandun na siya ngayon. Oh. Nagtataka lang ako, nagrarally, nagdadasal sa Diyos. Ang Diyos, nilalait ni Mr. Rodrigo Roa Duterte. Stupid God, kanya. Alala nyo ba yung isang pari ng simbahang Katoliko, si Father Pabilio? Sabi niya kay Duterte, blasphemous ka, Mr. President, sabi niya. Blasphemous po yung ginawa niya kasi. Tinawag mo ba namang stupid ang Diyos? Yan ngayon, nananalangin sila sa Diyos. Sino ang Diyos nila? Di ang Diyos ng Biblia. Tignan natin kung sino ang Diyos nila. Babasahin po natin. Huwag tayong mag-akaka na sarili nating aka. Kasi yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, stupid siya, sabi ni Mr. Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Apostol Pablo, ito ang Diyos nila ngayon. Tingnan natin. Hindi sila sumampalataya, ang kanilang isip binulag ng Diyos ang kasamahan ng daigdig na ito upang hindi nila makita liwanag ng salita ng Diyos o magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Diyos ng kasamahan ng mundong ito. Sino yun? Di si Satanas. Kaya Satanas sila ngayon nananalangin, yung mga alipores niya, supporter niya. Sipin niyo, nagpapalabas pa sila ng mga fake news. Hindi ba na-booking yung mga fake news sa Congress naman, nung nakaraan, 19th Congress, dito kung nakaraan lang, mga 2 araw, na-booking yung mga didisit, vlogger, na pawang mga sinungaling.
Yari sila. Natupi sila lahat. Lalo na si Pastor Benyabante, nagalit na siya. Oh. Akala nila nasa posisyon pa sila. Akala nila, hindi po pwede yun. Ang pagiging Pangulo, every 6 years lang yan. After 6 years, normal na tao ka na, hindi ka na presidente. Pwede ka ng kasuhan. Kasi habang presidente ka, hindi ka pwede kasuhan. Dahil meron kang immunity. Ano? Pero ngayon, wala na siyang immunity. Todo, 21. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Oh, yan. Tinutukoy dito yung mga vlogger ni Duterte. Gumagawa sila ng kasinungalingan. Oh, meron na daw tiyaro, sabi nila. Galing sa Korte Suprema. Lalo na yung mga abogado niya. Pati abogado ni Kibuloy. Fake lang pala yun. Fake news. Pati Korte Suprema na fake news sila. Oh, pati Korte Suprema na fake nila. Talagang ang kanilang kasamahan alang lang kay Mr. Rodrigo. Gagawa sila ng lahat ng mga panlilinlang, pagsisinungaling. Pero siyempre, alam ng Diyos ang lahat ng yan. Sapagkat sa Diyos wala po tayong may lilihim. Yung ginawa ni Mr. Rodrigo Roa Duterte na pagpatay sa mga Pilipino, para madali mong ito. Kasi sabi niya, napapanood sa news yan eh. Pag nahuli nyo, hindi lumalaban, gawan nyo ng parahan na lumaban sila. Pag lumaban sila, patayin nyo sila. Ang utos niya, patayin. Kill, kill, kill. Sabi niya pa eh. Ang yabang. Kill, kill, kill. Ano ba yung ibig sabihin ng kill? Hindi pagpatay. Nakalimutan niya yata, ipinag-uutos ng Diyos, bawal ang pumatay. Ito, basahin ko. Ipinagbawal ba ng Diyos na huwag kang pumatay? Basahin natin, ano? Ito po. Exodo 20 verse 13. Huwag kang papatay. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Siya mismo pumatay eh. Inamin niya eh. Nang tanungin si Pastor Benyabante, ilan na bang pinatay mo, Mr. President? Doon sa firing range, doon sa Davao. Yung firing range, doon siya pumatay ng tao. Sabi niya, bakit alam na doon? Nakahukay si Laila de Lima ng bangkay doon eh, ng buto ng tao. Nung panahon na si Laila de Lima, nasa CHR pa. Kaya gano'n na lang ang galit niya kay Laila de Lima. Kaya nung manalo siyang presidente, antimano pinakulong niya si Laila de Lima. At ngayon nakalaya si de Lima na lahat ng charges nilinis ng korte. Wala siyang kasalanan eh. Pati yung involved sa drugs na sinabi ng mga, siyempre walang magawa yung mga tao kundi maging sunod-sunuran. Yung mga Espinosa, sabi nila, nagbigay sila ng money drugs kay de Lima. Di lalong nadi si de Lima. Ngayon wala na si Mr. Rodrigo Duterte, Roa Duterte sa posisyon. Ayun, nakalaya ng tuloy si de Lima. Dating senador, dating CHR. Oh, kaya siya nagalit sa kanya dahil doon sa nabulgar yung pagpatay niyang tao doon sa Davao nung si Mayor pa. At inamin niya yan sa Quadcom Committee, investigasyon ng Quadcom ng 19th Congress.
ng sinisiyasat siya ni Pastor Benny Abante. Inamin niya, pumatay siya ng tao. Oh. Ngayon, talagang uhaw sila sa kapangyarihan. Uhaw sila sa dugo ng mga kapwa nila Pilipino. Pero yung mga inchik na kriminal sa kanilang bansa, pinapasok dito. Oh, napanood niya ba yung Pogos? Yan. Mga kriminal. Pogos. Pogo. Oh, sino bang nag-legalize ng Pogo? Di siya. Sabi niya, Pogo, mabuti yan. Mabuti daw. Ang dami mga kriminal pala yan. Mamamatay tao. Napanood sa television nung iniraid yung mga Pogos. Oh, pero yung mga lipors ni Mr. Rodrigo Roa Duterte, tahimik lang sila. Tahimik sila. Habang binubulgar ang pagpatay ni Duterte, siya talagang main. Kaya nga, ngayon, para ba sila pa ang hinahappy ngayon? Talagang dramatist ang mga Dutertes na ito. Sila pa daw ang hinahappy? Hindi daw, wala daw silang due process? Bakit? Nung panahon nila, meron ba due process? Di wala naman na. Ngayon nalalaman nila yung due process. Nung panahon nila, walang due process. Basta sinabi niya, kill. Oh, di nyo pa napanood yung mayor ng Iloilo? Buti, tumakbo siya sa Amerika. Ngayon, umuwi na. O, humarap sa Quadcom. Pinapapatay siya. Oh, drug lord daw siya. Pero ang totoong drug lord pala, si Mr. Rodrigo Roa Duterte ng Davao City. Siya ang drug lord of all drug lord. Sabi sa hearing, mismo nagbulgar yung mga tao niya, yung mga DDS. Ibinulgar na, sabi nung isa, hindi ko na makayanan, sabi niya. Si ano bang pangalan nun? Yung dating pulis niya, yung kalbo. Hindi, si Bato sinungaling yung si Bato Yan, si Bato, namumuro na. Meron ng warrant of arrest dito sa Pilipinas, siyam na pinadala ng ICC. Pero hindi pa nila pinapangalanan yon. Kaya si Bato, na sinungaling, ang yabang-yabang. Ngayon, akala niya, nagbibiro ang ICC. Hindi niya alam ang gagawin ngayon. Humihikot na pit niya. Alam na nila, siyam. Sigurado, sabi nga ng mga vlogger, sigurado na si Bato dyan. Tuwan-tuwa mga vlogger. Kaya si Bato ngayon, hindi alam ang gagawin. Sis, tulungan mo naman ako, itago mo ako sa sayang mo. Sis Escudero is Senate President. Sabi ni Johnny Enrile, kayong gumawa ng mga nagbumulto sa inyo. Ayan, may picture si Johnny Enrile. Kayong gumawa ng kapalaran ninyong yan, sabi niya. Kaya sabi ni Johnny Enrile, bakit? Sino ba si Chis? Kaya ba proteksyonan yan? Pag nandyan na yung warrant ng ICC? Pinakikita lang. Si Johnny Enrile, naging Marcos ngayon Oh. Binanatan niya rin yung ICC. Sabi niya, itong mga ICC, akala mo naman kung sino sila. Kaya sabi niya, batas ang impeachment dahil sa ginawa ni Sara. Yan. Yung ICC. Iglesia ni Cristo ni Yumao PX Manalo. Ang pinagtatanggol pala nila yung mamamatay tao, mga magnanakaw sa gobyerno. Pinagtatanggol nila. Pinagrarally pa nila na sinabing na-impeach si Sara sa Kongreso. Nagrally sila. Nang tangayin naman si
Mr. Rodrigo Roa Duterte sa Nedra, nagtatalak na naman. Si Sabalay, yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo na Antikristo. Antikristo yan. Kasi hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang kanilang paniwala ay tao, samantalang si Felix Manalo, paniwala nila, anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Hallelujah! Buti pa si Felix Manalo, anghel. Si Kristo, tao. Kailanman hindi naging Diyos yan. O sino po bang mataas? Anghel o tao? Mataas po ang anghel ng bagya sa tao. Ilalabas, mataas ang founder nila kay Kristo. Pero bakit ginagamit nila si Kristo? Sana gamitin nila. Iglesia, kaya sabi nga ni Soriano ng araw, Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo. Sabi ni Eli Soriano. Kagalit nila yan eh. Madikdikan ang galitan ng yan. Bakit? Sabi ni Soriano, yung pangalan pala ni Manalo, nakalagay doon. Sino ang nagpatayo? Sino nagtatag? Sinong founder? Sa rehistro? Felix Manalo. Kay Iglesia Manalo, sabi niya, galit na galit ang mga hayes na kay Soriano. Ano sabi nila? Iwan na natin. So maliwanag po itong Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nilait niya. Napapanood sa news pa, paulit-ulit nila pinalalabas. Sa social media ngayon, sa Facebook. Lahat na lang ng social media. Paulit-ulit nilang pinalalabas yan. Na si Duterte ay Mr. Rodrigo Roa Duterte. Tinawag niyang stupid ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ayun, tsaka sila nanalangin sa kanya. Ayan. Pero totohan Diyos sila, si Satanas. Kasi Diyos din po si Satanas. Pero Diyos ng kasamahan ng mundong ito. Akmang-akma sa kanya bakit? Ang dami pong pinatay. Ang daming pinatay na tao. Bakit hindi mo na lang dalhin sa korte ang mga yan? May korte, ayan mo ang kukuman. Hindi gusto niya siya ng hukuman. Pati makahukuman, hindi umubra sa kanya, takot sa kanya Bakit? Mamamatay tao nga Pumapatay siya ng tao hinamin niya Nang tanongin si Pastor Benny Abante kung ilan ang pinatay niya doon sa firing range, doon sa Davao. Inamin niya. Walang kagatol-gatol. Pati si Jesus nga nilait, sabi niya, Diyos, pinako sa cross. Tangina. Nagkaroon ng traffic sa EDSA. Nagkataon nandun si Mr. Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya sa driver niya, bakit tayo na traffic nung hindi pa siya presidente? Before na maging presidente siya. Sabi ng driver niya, nandyan po si Pope Francis. Pope Francis dumalaw sa Pilipinas. Utang ina. Kung ako lang presidente, palalayasin ko na, pawiin ko na sa Roma yan. Pati yung sa pa ng Katoliko, utang ina. Tandaan nyo po yan. Lahat ng yan po alam ng Diyos. Akala siguro niya eto, basahin natin dito po sa Hebreo 4:13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay ayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Lahat ayag sa harapan ng Diyos. Ano man ang gawin mo, salita o sa gawa, alam ng Diyos lahat yan. Kaya, kung siya man ngayon ay nililitis ng ICC, okay lang yan. Mas maganda nga yan.
nasa ICC na ngayon ang pasya kung siya ay guilty or not guilty. Lahat naman ng tao po, even ako mismo, gusto ko rin magkaroon ng trial. Gusto ko magkaroon ng trial. Total naman yung ang ICC, sa marami kong narinig sa television, sa balita, ay ano daw yan, walang pinapanigan yan. Neutral yan, ika nga. Kasi lahat pala ng magnanakaw sa buong mundo, mga leader ng bansa, doon sila pala kinakasuhan. Doon sila kinakasuhan. Kaya mas maganda po yan. Umusad ang ustisya para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagkatao. Na pati yung mga biktima niya, yung mga pinapatay niya, mga nirape niya, nilapastangan ng pamilya niya, kasama ang kanyang mga lipores. Dapat lang magkaroon din po ng ustisya sa kanila. Sige, hanggang dito na lamang po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. Like, share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share kayo sa iba. I-share nyo sa mga didisit. Itong video ko ito. Okay lang yun. Welcome na welcome yan. Sa INC, padala nyo sa INC ito. Binanggit ko yung Iglesia ni Cristo at ni Cristo. Welcome ako dyan. Sige. Basta sa katotohanan lamang tayo, kaibigan. Wala tayong rito, walang personalan dito. Nawadat na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. Ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Bye-bye.